Okay, magandang araw po sa inyong lahat at may balita po tayo na dahil dyan sa rally sa Cebu kahapon, itong Malacanang at itong House of Representatives, sa totoo lang, mayroon tayong nakalap na impormasyon nagpanik na raw sila. Sino ba namang hindi magpapanik na sobrang dami pong tao ang pumunta doon sa rally sa Cebu? Okay? Kasi itong vlog na ito, papatunayan ko sa inyo na nanlumo po itong administrasyong Marcos. Itong una nating pag-uusapan ay merong nagpakalat na survey ngayon, itong Okta survey. Hindi ko maintindihan kung sila ba ay binabayaran. Ito sila, nagpapakalat ng impormasyon na mas marami raw ang pro-Marcos compare dito sa pro-Duterte. Ipapakita ko mismo sa inyo binalita ito. Mainstream media pa ang nagbabalita na mas marami raw ang mga pro-Marcos kaysa pro-Duterte. Pero, bakit ganyan? Si Marcos kumakaway sa hangin, walang pumapansin. Di ba? Pero kung si Duterte, hindi kumakaway, pero grabe yung tao, atat na atat. Okay? So yan po, una natin, ipapakita ko yan Itong pangalawa, naglabas rin sila ng survey sa impeachment ni VP Sara. At sabi dito sa survey na ito, it's very obvious na itong mga Facebook page na ito ay gawa-gawa lamang. In my opinion, it's very obvious na binabayaran itong mga Facebook page na ito ni Tambaloslos. Totoo. Kasi po, ang nangyari, mas marami raw ang pabor na ma-impeach itong si VP Sara compare sa mga ayaw na ma-impeach si VP Sara. Di ba? Hindi ko maiintindihan ang kanilang nagtataka ako saan sila nagsusurvey nito. Baka sa Mars. Sa Mars ba kayo nagsusurvey? Kasi, nakikita mo na ebidensya sa Iglesia ni Cristo na halos aabot ng 4 million to 6 million the entire Philippines na ayaw ma-impeach si VP Sara. Saang lupalop ng mundo, sa social media rin, napuno na kayo ng pati si Andrew nadamay na, pinagtawanan na yung mga post ninyo. Tingnan nyo yung mga post nila pinagtawanan ng taong bayan. Ngayon, sasabihin nila mas marami raw ang gustong ma-impeach si VP Sara. Sa Mars ba kayo nag-survey? Ipapakita ko yan mamaya Ipapakita ko yung mga fake news na ipinalabas nila. Kasi po, kung maraming gustong ma-impeach itong si VP Sara, bakit ganon kainit ang pagtanggap ng tao doon sa Cebu? Dito sa mga Duterte. Di ba? Mamaya pag-usapan natin yan. At dahil dyan, ipapakita ko sa inyo itong shared post ni Joey. Itong vlogger ni si Ma'am Joey, na may mga shinare siya doon na mga pictures sa nangyari sa Cebu. Mga aerial shots, drone shots, kung gaano karami ang tao doon. Ipapakita ko sa inyo. At mismo, may video akong ipapakita sa inyo sa backstage ni Tatay Digong noong lumabas siya sa may kasi yan sa backstage may parang tent sila doon na aircon. Lumabas si Tatay Digong doon at nung tinawag na ang kanyang pangalan, ipapakita ko sa inyo kung ano ang reaksyon ng tao noong lumabas si Tatay Digong. Makikita mo ang tao atat na atat, mayakap, sumigaw, halos maiyak ang tao sa paglabas ni Tatay Digong. At ito ay hindi po ito nangyari kay Bongbong Bangag Marcos. Kaway lang siya ng hangin. Si Marcos, kung merong rally, maglalakad yan, ang tao walang reaksyon, nakaganon lang sa kanya, nakasimangot yung mga mukha. Sa totoo, nakasimangot. Ikukumpara natin yan. Mamaya ipapakita ko yung video na yan Kasi
mahalaga po ito na mapakita natin sa taong bayan kasi baka sabihin nyo, fake news tayo ha. Wala nang gusto sa mga Duterte. Anong walang gusto? Kayo lang ang natatakot kasi inggit kayo, napansin ninyo na grabe pa rin ang pagtanggap ng tao. Gusto na nga nilang maibalik sa posisyon ang mga Duterte kasi nasusuka na po sila sa administrasyong Marcos. Nakakasuka na kasi. Okay, so yun po ang mga ipapakita natin at pag-usapan natin ngayon. Magre-react tayo dito ha. Pero bago ang lahat, bago natin ito itatalakay, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para kakalat ito. Marami po ang makaalam sa katotohanan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, paki-subscribe at follow na rin sa Donmar TV para updated kayo lagi sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kapag meron tayong bagong uploads, breaking news, o kung nagla-live tayo. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Donmar TV sa bago pa lang dito sa ating channel. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay, ito. Unahin natin itong unang balita. Ito, ipapakita ko sa inyo ha. Ito. Ayan. Ang nagbalita dito, mainstream media, Philippine Star. Sabi dito sa caption nila, with the campaign season heating up, a majority of Filipinos identify as either pro-Marcos or pro-Duterte, a survey conducted by the Okta Research Group. Ang Okta na naman. Si Okta Research na naman. Sila na naman ang bida. Nagtatanong lang kami, Okta Research, binabayaran ba kayo dito sa mga survey ninyo? May natanggap ba kayo? Kasi po, parang may depekto po yung survey ninyo. Depekto eh. Ito yung survey ha. Ang mga pro-Marcos raw na mga Pinoy, 36%. 36% ang pro-Marcos. Ang may gusto kay BBM. BBM. 36% ha. At ang mga pro-Duterte raw ay 18%. Yan ay ayon sa Okta. Okta Research. Ano ang masasabi ko dito? Ito yung masasabi ko. Nagtataka ako bakit ganito. Sa madaling salita, hindi po ako naniniwala sa survey na ito. Kasi kung i-observe mo ang rally ni Baby M at ni Duterte, magkaiba po ang aking nafi-feel. Kasi kung si Duterte po ang nasa rally, ang mga tao po umiiyak, sumisigaw ng tatay. Mamaya ipapakita ko sa inyo yan ha. Laging talaga, grabe ang response ng crowd. Makikita mo talaga na nasa puso ang kanilang pagpunta doon sa rally. Nasa puso talaga, sumisigaw, ganun. Grabe yung crowd, halos magsiksikan. Gusto lang mayakap si Tatay Digong o kaya makita. Yung mga cellphone, ang daming nagvi-video. Kapag si Duterte ang magrarally, atat na atat. Pero, bakit kung si Bongbong Marcos, siya yung atat-atat na kumakaway sa taong bayan pero hindi pinapansin? Saksi tayong lahat dyan. Makailang beses na nagrarally itong si Bongbong Marcos na walang pumapansin. Ginaganon pa ng gobernador doon. Tumayo kayo. BBM. Ay, mingaw. Mingaw raw. Walang hindi raw sumisigaw. Nakakahiya. At heto pa. Balita ko dito sa amin, may nagsasabi sa akin na yan raw nasa rally ng mga tao dyan sa Alyansa ng Bagoong Pilipinas, binabayaran raw di umano sila ng tag 3,000, mga 4-piece raw. Kaya
talagang pupunta sila doon. Napipilitan silang pumunta doon. Kaya pala, lahat ng crowd doon sa alyansa ng kanilang rally nakasimangot. Yun pala ang dahilan. Nakasimangot lahat. Hindi kagaya nitong kay Duterte, natuwa. Grabe, masigla yung tao kasi genuine po. Okay? Yun. So, sa madaling salita, hindi po ako naniniwala dito sa survey na ito na binalita ng Philippine Star, ng Okta Research. Mahiya-hiya kayo dito sa balita na ito. Sa totoo lang. Mahiya-hiya kayo. Ako mas naniniwala ako sa physical, yung nakikita talaga natin, video, sa mga ganitong mga post na in written lamang, di ba? Heto pa, ibabalita ko sa inyo. Heto, itong impeachment survey. Matagal na akong duda dito sa Pilipinas Today. Itong Facebook page ng Pilipinas Today, lahat ng kanilang mga post, no? Paninira talaga sa mga Duterte. I-try nyo. After dito sa aking vlog, ibisita ninyo itong Pilipinas Today. Lahat paninira ng mga Duterte. And nagtataka nga ako parang duda ako rito na ito po ay binayaran na page na ito. Binayaran ito ng mga tambaluslos. Duda ako dito. Kasi ito yung binalita nila na very obvious na fake news po ito. I'm very confident na fake news to ito. Ayon sa survey na isinagawa ng Tangiri mula February 10 hanggang February 12, nasa 73% ang bilang ng mga Pilipino na pabor na humarap sa impeachment court si Vice President Sara Duterte matapos siyang ma-impeach sa Kamara de Representantes noong February 5. Alam naman natin kung gaano po ginigipit, ginurgur ang impeachment ni VP Sara dyan, di ba? Pera-pera ang basihan dyan. Makikita din sa naturang survey na 51% ang sumuporta sa impeachment. So, 51% raw ang mga Pilipino na may gusto na ma-impeach itong si VP Sara. At 27% naman ang kontra dito habang, imagine ang mga Pilipino raw, 51 ang gustong ma-impeach si VP Sara. Tapos dito, ang ayaw, 27. Maniniwala kayo? Otot nyo. Talagang hindi kami maniniwala dito. Diba? Ang pagbabasihan natin, ang nangyari sa Cebu, ang nangyayari sa Iglesia ni Cristo. Diba? 73, ito pa, inad nila. 73% ng mga Pinoy. Okay? So, sinurvey nila, hindi 100%. 73% lang ng mga Pilipino. Ay, naku, may pautot pa silang ganito itong Tangiri survey raw ito, sabi ng Pilipinas Today. Ang mga 73% ng mga Pinoy, sinurvey nila. Okay? Ang mga 51 dito na mga Pinoy, ang 51% dito raw, gusto na ma-impeach si VP Sara. Di ba? Ang 22 raw, yung panig kay VP Sara, nakasuporta kay VP Sara. Ano masasabi niyo dito? So, nasaan na yung, yung 27? Nasaan na yung 27? Ay, klaro, it's very obvious na gawa-gawa. Sabi pa niya dito, maraming Pilipino ang pabor humarap si Vice President Sara Duterte sa impeachment court. Pabor raw. Yeah. Kung titingnan mo sa Iglesia ni Cristo, milyon. Kung titingnan mo doon sa Cebu, ang dami. Ipapakita ko yan sa inyo. So, ito Pilipinas Today. Itong Facebook page na ito. Kung if you tayo kung dahil mahal natin si VP Sara. Okay? Mahal na mahal natin si VP Sara. I'm calling out sa mga audience ng Donmar TV. Bisitahin nyo itong Pilipinas Today na Facebook page at i-report ninyo. Okay?
pwede ninyong i-report itong mga post nila na paninira ni VP Sara. Okay? Pwede ninyong i-report yan. Fake news, lahat. Kasi hindi po tugma eh. Sa sinabi nila dito, sa mga in reality na nakikita natin sa social media at dito sa mga rally, iba. Eh yung kay Bongbong Marcos, ha? Na marami raw ang supporters ni Bongbong Marcos pero nakasimangot lahat. Nakasimangot. Ay nako. O heto, bisitahin natin itong Facebook page ni Joey. Ipapakita ko sa inyo, no? Itong drone shots, okay? Aerial shots, no? Na ipinakita doon kung gaano karami ang mga tao doon sa Cebu. Okay? O, ipapakita ko sa inyo. At meron ring video na ipakita ko sa inyo na sobrang dami po. Video ha? Ang ipapakita ko sa inyo, picture, top view, sa drone shots, at yung video na maraming tao po ang kumakaway. Okay? Kasi baka sabihin nila fake news tayo eh. O, eto, ipapakita ko sa inyo ha. Papakita ko sa inyo para hindi tayo namimeke dito ng balita. Wait muna. Nasaan na ba yun? Wag mo akong ipahiya. Wait muna. Ayan. Eto. Ayan. Tingnan nyo ha. Wait. Tingnan nyo. Wait. Dito tayo kay Joey. Tingnan nyo ito. Wait. Yan. Tingnan nyo. Sabi dito sa post ni Ma'am Joey. Okay? Joey Vivri. PRRD lang sapat na. Di kailangan ng ayuda. Ayan, no? Ayan. Tingnan nyo gaano karami po. Sobrang dami po ang tao. Ayan. Rally sa Cebu. Hindi na kailangan ng ayuda para ito pala ay post ni Boss Dada at isinare ito ni Ma'am Joey ha. Hindi na kailangan ng ayuda para magtipon-tipon ang tao. Yan ha. Organic yan. Genuine yan. Mga tao yan. Kaya nga, sobrang masaya kasi po nagsisigaw yung mga taong nakapunta dyan sa rally. Hindi kagaya ng rally ng Bangag, nakasimangot lahat yung mga mukha. Nakasimangot. Itong rally ni Tatay Digong sa Cebu, tuwang-tuwa sila na they are involved dito sa rally na ito. Okay? Ito pa. Baka akala nyo ha. Ito pa. Nakakakilabot po. Ayan Tingnan nyo. Tingnan nyo gaano karami yan. Ano pa yan ha? Itong drone shots na ito, itong aerial shots na ito, hindi ito makita lahat ng drone. Meron pa nga dito sa ibaba. Hindi pa nakita sa gilid. Hindi pa makita. Okay, sobrang puno po. Ayan Tingnan nyo, grabe ang sobrang dami. Napuno na dito sa ibaba. Mayroon pa yung mga tao dyan eh. Hindi na makita kasi madilim na, wala nang ilaw. Ganyan karami. Ayan. Sobrang dami po. Nagpanik ang Malacanang dito. Nagpanik. Natataranta na. Ayan, sobrang dami. Bongbong Marcos. Ano na ang nafi-feel natin? Masakit ba nakita ito? Martin Romualdez, yung ambisyon mong maging presidente, paano na yan? Tingnan mo ito, Martin Romualdez. Ang ambisyon mo na maging presidente ka, parang alam mo anong masasabi ko sa iyo, Martin Romualdez? Yung ambisyon mong maging presidente. Ito lang yung masasabi ko sa iyo. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow.
Oh, Kiko Pangilinan, Sharon Cuneta. Ha? Nasaan na yung sinabi mo na ano? Ano raw yung tao raw parang sinabi ni Sharon Cuneta ha na nagsisisi raw ang tao na hindi si Kiko ang binoto. Meow, 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 meow. Ang daming tao, oh. Tingnan nyo. Ang daming tao. Ha? Mahiya-hiya naman kayo. Sobrang daming tao niyan. Ha? So, nasaan na yung First Lady Liza Araneta Marcos? Ha? Anong tawag mo dito? Meow, 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 meow. Meow, meow. Kawawa naman kayo. Ito, organic ito. Hindi ito, wala itong ayuda ha. Wala silang kapalit na ayuda dito pero sobrang dami po. Sobrang dami. Ito pa. Ipapakita, hindi yan pala. Ito pa. Ipapakita ko sa inyo kasi akala ninyo ha na ito po ay picture lamang. So ipapakita ko mismo ang video na ito kung gaano ito karami. Tingnan nyo. Magsapit na ha. Ayan. Grabe. Grabe. Sa inyong cellphones, unya isakit na to ang apelido ng Duterte. Sabi dito ng nagvi-video, sobrang dami. Nanimbalot akong balhibo. That is in Bisaya term ha. Nakakilabot raw. Tingnan nyo, gaano karami Sa mainit na paggawat sa iya mga fellow. Tingnan nyo. Wow. Wow, thank you. Wow, thank you, sabi niya ha. Video kasi ang ganda. Si Pambansang Dalaga. Grabe guys, ang daming tao. Ulitin natin ha. Baka akala nyo AI ito ha. Baka akala nyo AI ito ha. Baka akala nyo AI ito ha. I-play natin ulit At pakinggan nyo ang reaction ng nag-video. Pakinggan nyo ang reaction niya. Kinakalibutan siya dito. Wow. Magsapit na ha. Iniabot kita kay dito, maghibawan ni Neri, atong pag-on ang lights, ang stage lights, kunya pasigawin yung balik inyong flash sa inyong cellphones, kunya isakit na to ang apelido ng Duterte. Iniabot ni Nanay. Sumato na to siya sa mainit na paggawat sa iya mga fellow Cebuanos. Wow. Wow, thank you. O nakailan mo niya ang ako ng amiga Video kasi ang ganda. Si Pambansang Dalaga. Nakakataba ng puso actually, sa totoo lang. Okay? Sobrang nakakataba sa puso ang nangyari po. Okay? At dahil dyan, hindi yun fake news ha. May video tayo, may picture tayo. May tumawag sa akin na mga vloggers, no, at mga kaibigan ko sa vlogging community na ang Malacanang raw, nagpapanik na raw sila sa nangyari. Okay? Na hindi nila akalain, they are not expecting na ganun karami po ang mga organic at genuine na mga taong bayan na gustong-gusto talaga ang mga Duterte. Dahil sa kanila, hindi nila na-feel yan itong mga ganito Hindi nila na-feel. Kasi yung sa kanila, pumupunta lang dahil sa ayuda. Pumupunta lang dahil sa pera. Okay? Nakakatawa nga pera na ang labanan dito sabi ni Marcoleta, kung matatandaan nyo, kung gusto nyong sampalin itong mga mukhang pera na mga kandidato na ito, huwag nyong tanggapin ang ayuda. Sampalin nyo sila sa kahihiyan. Sampalin nyo sa insulto. Kasi kung hindi, tama si Marcoleta kasi lagi nating sinasabi dito sa vlog natin na tanggapin nyo ang ayuda pero huwag nyo silang iboto. Pero meron pang mas masakit dyan. Kung gusto nyong masampal sila sa katotohanan,
masampal sila sa insulto, huwag niyong tanggapin ang pera. Deserve. Yeah? So nagpanic na sila ngayon. Hindi ko alam kung ano ang next move nila dito. Kasi kitang-kita na natin na Vice President Inday Sara Duterte, ang mga tao po ay hindi gustong ma-impeach si VP Sara. At gusto ng taong bayan mapresidente si VP Sara sa 2028. Okay? Kasi kung i-impeach nila si VP Sara at hindi na makatakbo si VP Sara sa 2028, may second option tayo. At least, ibalik natin sa presidency si Tatay Digong, di ba? Si Tatay Digong. Kung disqualified si VP Sara dahil ma-impeach siya, si Tatay Digong, di ba? Tingnan natin kung saan uubra itong administrasyon na ito. At dahil dyan, may ipapakita na naman ako sa inyo. Kasi kung sasabihin nyo kayong mga loyalista, mga bangagngista, mga tambaloslos, kung sasabihin ninyo tayo dito ay namimeke ng balita, hindi. Totoo po ang kapag sabihin kong organic na halos maiyak ang tao, gustong mayakap si Duterte, ito ang ebidensya. Ipapakita ko sa inyo. Okay? Ito po. Ito. Yan. Ipapakita ko sa inyo. Itong video na ito, lumabas po si Tatay Digong dyan sa canopy na may aircon yan eh. Kasi marami kasi yung nag-speech pa eh. Maraming mga kandidatong ini-introduce, ganon. Si Tatay Digong po ang panghuli, no? Pang-last na magsalita. Siyempre, si Tatay Digong yan eh. Kailangan save the best for last, di ba? So, ipakita ko sa inyo ito at pansinin ninyo, ha? Pansinin ninyo kung ano ang reaksyon ng tao noong lumabas si Tatay Digong. Ha? You observe kung gaano kaatat na atat ang tao na mayakap itong si Duterte. Sumisigaw sila na mahal, Tatay Digong, balik ka na. Pakinggan nyo ha. Play. Pakinggan nyo ang mga sigaw ng tao ha. Tatay! Kay Bongbong Marcos, may ganun ba? Totoo. May ganun ba? Wala. Grabe. Play. Tatay! Kakaiyak naman. Grabe. Tingnan nyo ha. Walang nakasimangot. Actually, lahat nag-smile lahat nung nakita nila si Tatay Digong. Yan ang tunay na pagmamahal. Di ba? Grabe guys. Diba? It's very genuine talaga. Duterte, nagsisigawan na yung tao. Again, let's watch it one more time. Pakinggan nyo ang mga sigaw ng taong bayan, okay? Pakinggan nyo at tingnan nyo yung mga mukha ng mga tao kung gaano sila kasaya nung nakita nila si Tatay Digong. Play again ha. Observe again. Ibang-iba sa kay Bangag Marcos. Ibang-iba talaga ha.
Hindi na niya kailangan kumakaway. Hindi na kailangan. Ang tao na ang papansin sa kanya. Si Bongbong Marcos magpapansin pa eh. Siya hindi na kailangan. Ang tao yung sumisigaw sa kanya. O ito, again, play natin. Play. Grabe. Kinalibutan ako, guys. Tatay! Grabe. Rockstar talaga. Grabe ang saya-saya dyan, oh. Grabe. Okay, so yun po ha. Pinakita ko sa inyo lahat ha. So hindi yan hindi yan fake news. Talagang may video, may ebidensya tayo, okay? So that only shows na the video and the evidence speaks for itself, no? Si Bongbong Marcos po, wala na talaga. Goodbye, Bongbong Marcos! Tingnan nyo yung mukha ni Martin Romualdez. Tingnan nyo. Goodbye, ambisyon! Goodbye! Okay? So, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, libre kayong mag-comment, mag-react sa ating pinag-usapan. Demokrasya tayo. Gusto nyong kontrahin yung aking vlog, walang problema. Pag-usapan natin yan sa comment section. Don't forget, i-like at saka i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan, maalam nila yung katotohanan. And subscribe. Sa mga bago pa lang dito sa aking channel, Donmar TV, subscribe na po kayo. Okay? Para updated kayo lagi. And meron tayong pangalawang channel, Donmar TV. Dagdagan nyo lang ng Balitang Totoo. Donmar TV, Balitang Totoo. Mag-subscribe rin kayo doon sa YouTube, okay? Donmar TV, Balitang Totoo. Meron tayong mga balita doon na ina-upload na hindi natin ina-upload dito sa main channel natin, okay? Subscribe rin kayo doon. So, yan guys. Mga moderators at mga audience ko dito sa Donmar TV, kayo po ang aking inspirasyon na ilahad sa inyo ang aking opinion sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Okay? See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines. Bye-bye.